Anong ibig mong sabihin, Lola? Dati siyang tao, isang mangkukulam na ginamit ng itim na mahika upang makapit ang walang hanggang buhay. Pero sa kanyang pagnanasa sa kapangyarihan, isinumpa siya ng mga diwata at ginawa siyang isang nilalang ng dilim, isang walang kamatayang aswang. Wala nang makakapigil sa kanya kahit ang pinakamatibay na anting-anting. Nasaan siya ngayon? Sa puso ng kagubatan, naghihintay ng panibagong sakripisyo. At ngayong pinuksa mo ang pamilya ni Isagani, nagising mo siya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. At bago ko simulan ng istorya, pasubscribe naman ang aking YouTube channel bilang suporta. Maraming salamat po at mapagpalang araw sa ating lahat. Sa liblib na bahagi ng kabundukan sa Aklan, may isang angkan ng mga halimaw na matagal nang lumalagi sa kasukalan. Hindi sila ordinaryong mga aswang, sila isang sinaunang pamilya na may dugong halimaw na nagmula pa sa mga unang panahon. Sa kanilang lahi, walang awang pinakamataas na batas. Para sa kanila, ang tao ay pagkain lamang at mas masarap ang laman ng may sakit, mga buntis, sanggol at maging mga alagang hayop na nababalot ng init ng dugo. Sa pusod ng kagubatan, may isang bahay na yari sa kahoy at pawid, napapaligiran ng matataas na punong kahoy. Sa unang tingin, isa itong ordinaryong kubo, ngunit sa loob nito ay isang tahanan ng mga halimaw. Ang pamilya ay pinamumunuan ni Don Mauro, ang pinakamatandang aswang sa angkan. Ang kanyang balat ay kulubot, ngunit matigas na parang kahoy. Ang kanyang mga mata ay sing-itim ng gabi at ang kanyang bibig ay may mahahabang pangil na kayang bumaon hanggang sa buto. Ang kanyang asawa, si Luciana, ay isang manananggal na may kakayahang lumipad at sumipsip ng laman ng loob ng tao. Habang natutulog, ang kanilang mga anak, si Baldo, isang tikbalang na kayang mag-anyo ng tao, si Rita, isang babaeng aswang na may dila na kasing haba ng bisig ng bata, at si Pablo, isang halimaw na may kakayahang magpalit ng anyo, ay mga nilalang na kinakatakutan sa buong bayan. Sa loob ng kanilang tahanan, isang hapunan ng inihanda, isang buntis na babae ang nakakabos sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at luha. Sa kanyang tabi, may isang matandang lalaki na halos hindi na makahinga, dala ng matinding sakit na iniinda. Sa kabila ng silid, isang bagong silang na sanggol ang umiiyak sa isang lumang duyan. "Huwag po, maawa kayo." Umiiyak na pikuusap ng buntis habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ngunit si Don Mauro ay tumatawa lamang. "Ha ha ha, mas masarap ang laman ng may buhay na lumalaban. Mas matamis ang dugo ng may takot." Sa isang iglap, dumapos si Luciana sa kisame at binuka ang kanyang bibig. Isang mahaba at matulis na dilang lumabas, dumampi sa tiyan ng babae. Nagsimula siyang sipsipin ang buhay na nasa loob nito. Ang matandang lalaki hindi rin nakaligtas. Si Pablo, gamit ang kanyang matatalas na kuko, ay dahang-dahang binuksan ng dibdib ng matanda. Hinugot ang kanyang puso at kinain ito sa harapan ng lahat. Ang sigaw ng biktima ay humalo sa hangin ng kagubatan, ngunit walang nakarinig o walang gustong makialam. Ganito ang pamumuhay ng pamilya ni Don Mauro. Walang takot, walang haba. Pinangangailagan sila sa buong lalawigan. Ang mga tao sa bayan ay natatakot na lumapit sa kagubatan, lalo na kapag sumapit ang dilim. Ang sino mang nawala ay hindi na muling natagpuan, o kung natagpuan man, ang kanilang mga katawan ay gotay-gotay, walang laman, walang dugo. Ngunit isang araw, isang estranghero ang dumating sa bayan, isang lalaking may matipunong pangangatawan, may piklat sa pisngi, at may matang malamig gaya ng bakal. Sa Sigardo, ang pinakamatinding antingero sa buong Aklan, may dalang buntot pagi
itak na may ukit ng sinaunang dasal at isang anting-anting na pinagpala ng mga ninuno. Siya lamang ang tataglay ng tapang na labanan ng mga halimaw na kinakatakutan ng lahat. At sa kanyang pagdating, magbabago ang takbo ng laban. Matagal nang balot ng takot ang bayan. Bawat gabi, nagkukulong ang mga tao sa kanilang mga bahay. Sinisiguro nilang walang kahit isang kandado ang maluwag at ang bawat bintana ay may bawang at asin. Ang sino mang maglakas loob na lumabas pagsapit ng hating gabi ay hindi na muling makikita. Kinabukasan o kung makita man, ang kanilang katawan ay walang dugo, walang lamang loob at nakangangang parang humihingi ng saklolo. Ang mga matatanda sa bahay ay paulit-ulit na sinasabi sa mga bata, huwag kayong lalabas sa gabi, huwag kayong lalapit sa kagubatan, at huwag kayong tatanggap ng pagkain mula sa hindi nyo kilala. Ngunit sa kabila ng babalang ito, patuloy pa rin nawawala ang mga tao, mga buntis, sanggol at kahit mga alagang hayop. Lahat ay nagiging biktima ng mga anino sa dilim. Wala ni isa mang nakaligtas upang sabihin kung sino o ano ang tunay na halimaw na nagtatago sa kagubatan. Isang araw, isang matipunong lalaki ang dumating sa bayan. Siya ay nakasuot ng kupas na asol na kamisa. May bahagyang putik sa laylayan ng kanyang itim na pantalong dimalas. Sa kanyang balikat ay may nakasabit na isang itim na bag at sa kanyang bewang isang lumang itak na tila may iniingatang lihim. May pilat sa kanyang kaliwang pisngi at ang kanyang mga mata ay matalim, parang palaging nagmamasid sa paligid. Ang kanyang pangalan ay si Gardo. At siya ang pinakamatapang at pinakamalakas na antingero sa buong aklan. Ayon sa mga alamat, si Gardo ay isinilang sa isang pamilya ng mga albularyo at antingero. Ang kanyang ama, si Kaandoy, ay isang kilalang manggagamot at tagapagtanggol ng bayan mula sa masasamang espiritu. Sa murang edad, natuto si Gardo kung paano gamitin ang iba't iba't agimat at anting-anting. Binigyan siya ng kanyang ama ng isang mutya ng buntot pagi, isang medalyon ng San Miguel at isang itak na benindisyonan ng dasal ng mga ninuno. Mga gamit na kayang pumatay ng kahit pinakamalakas na aswang. Dumating si Gardo sa bayan matapos makarating sa kanyang balitang may isang pamilyang halimaw na namumugad sa kagubatan ng bayan. Isang angkan ng aswang na walang awa sa kanilang mga biktima. Alam niyang siya lang ang may kakayahang tapusin ang sumpang bumabalot sa bayan. Pagpasok niya sa tindahan ni Aling Marta, napansin niyang tahimik ang mga tao. Ang kanilang mga tingin ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Walang naglakas loob na kausapin siya maliban kay Aling Marta. Ano ho ang sadyan ninyo rito ha? Tanong ng matanda habang inaayos ang mga panindang asin at bawang. Gusto kong malaman kung totoo ang mga kwento tungkol sa kagubatan ninyo. Sagot ni Gardo, malamig ang tinig. Nagtinginan ang mga tao sa loob ng tindahan. Ang ilan sa kanila ay napailing habang ang iba ay mabilis na lumalabas. Tila takot na masangkot sa usapan. Huwag mong hanapin ang kamatayan mo iyo. Marami nang nawala. Wala nang bumalik. Bulong ni Aling Marta. Ngunit numiti lang si Gardo. Hindi ako ordinaryong tao at hindi ako basta-basta nawawala. Si Aling Marta ay napailing. Kung ganon iyo, magdasal ka at ihanda mo ang sarili mo. Dahil sa kanyang pangungulit, itinuro ni Aling Marta ang daan patungo sa kagubatan, ngunit bago siya umalis, binigyan siya ng matanda ng isang maliit na buti ng langis. Ito ay lana ng nyog, ng may dasal. Kapag ikaw ay malapit sa aswang, titigas ito at mag-iinit. Kinuha ni Gardo ang buti at tumango. Salamat Aling Marta. At sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon, tinahak ni Gardo ang madilim na daan patungo sa pugad ng mga halimaw.
Hindi niya alam na sa oras na pumasok siya sa kagubatan, hindi na siya basta bisita, siya na ang susunod na biktima. Matapos makuha ang direksyon mula kay Aling Marta, tinahak ni Gardo ang masukal na daan patungo sa kagubatan. Ang mga puno rito ay matataas, may makakapal na dahon na parang nagkukubli ng isang madilim na lihim. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad, pakiramdam niya ay pinagmamasdan siya, ngunit wala siyang nakikitang anuman maliban sa nag-aalimpuyong ulap sa langit at mga sanga ng punong sumasayaw sa ihip ng hangin. Hindi siya takot. Alam niyang nasa lupa siya ng mga halimaw, ngunit sa loob ng maraming taon bilang antingero, sanay na siyang makipaglaban sa dilim. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mutya ng buntot pagi, isang anting-anting na pinaniniwala ang nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang nilalang. Nasa kanyang baywang ang lumang itak na minana pa niya sa kanyang ama. Ang talim nito ay nilubugan ng maraming dugo ng halimaw. Habang patuloy siyang naglalakad, bigla niyang napansin ang kakaibang amoy sa hangin, isang matapang na halimuyak na nabubulok na karne. Napakurap siya at nilingon ang paligid. May gumagalaw sa malayo, isang mabilis na anino na dumaan sa likod ng mga puno. Tila sinasadya siyang paglaruan. Mula sa kanyang itim na bag, inilabas niya ang isang maliit na buti ng lana ng nyug na may dasal. Ang regalong ibinigay ni Aling Marta. Nang buksan niya ang takip, agad itong uminit sa kanyang palad. Naririto sila. Dahan-dahan siyang umatras, inilabas ang kanyang itak at tinihinda ang sarili. Isang malakas na kaluskos ang narinig niya sa kanyang likuran. Mabilis siyang tumalon pa kanan, kasabay ng pagbagsak ng isang malaking nilalang mula sa itaas ng puno. Isang lalaking aswang, nakayuko sa lupa, nakangiti ng malademonyo. Bagong dating ka sa aming teritoryo, tao. Uwi ka ng halimaw. Dahang-dahang tumayo. Ang balat nito ay maitim at puno ng sugat, ngunit ang mga matay kasing pula ng nagliliyab na uling. Hindi ako bisita. Ako ang tagapuksa ng lahi ninyo, sagot ni Gardo. Matatag ang tinig. Tumawa ang halimaw. Maraming nagsabi ng ganyan bago ka, ngunit lahat sila nilamon namin. At sa isang iglap, lumundag ang nilalang. Ang mahabang kuko nito'y sumugod upang lapain siya. Handa si Gardo sa isang mabilis na kilos. Iniwasan niyang ang matatalas na kuko ng aswang at mabilis niyang hinataw ang kanyang itak. Naputol ang isang braso ng halimaw. Napahiyaw ito ng malakas. Ang dugo nitong maitim ay tumalsik sa lupa at agad na nagsimulang kumulo. Parang asido, ngunit hindi pa ito tapos. Sa halip na umatras, lalo lamang itong nagalit. Gamit ang natitirang braso, sinugod nito si Gardo. Ngunit bago pa man ito makalapit, binunot ng antingero ang kanyang mutya ng buntot at itinutok sa halimaw. Sa isang iglap, ang katawan ng aswang tila ng hina. Napatras ito, halatang natatakot. Hindi mo ko kayang labanan, bulong ni Gardo. Sa isang mabilis na galaw, pinugutan niya ang halimaw. Ang katawan nito ay nanginig ng ilang segundo bago tuluyang bumagsak sa lupa. Isang kalaban ang nalipol, ngunit alam niyang hindi yun ang pinakamatindi sa kanila. Habang tumatagos ang hating gabi, isang malakas na alulong ang umaalingaw sa buong kagubatan. Hindi lang siya ang halimaw sa kagubatan ito, at ngayong pinatay niya ang isa, sigurado siyang paparating na ang iba. Tumayo si Gardo. Mahigpit na hawak ang kanyang dugo ang itak habang nakikiramdam sa paligid. Ang mga puno sa kagubatan ay tila biglang naging mas madilim at ang hangin ay nanlamig na parang nagbabadya ng panganib. Mula sa di kalayuan, narinig niyang malalakas na alulong, mga sigaw ng galit at paghihiganti. Hindi lang isa, hindi lang dalawa kundi marami.
Ang buong pamilya ng aswang ay nababalitaan na ang pangyayari, at ngayong napatay niya ang isa sa kanila, hindi na siya basta bisita sa kagubatan, siya na ang kanilang susunod na biktima. Sa gitna ng kagubatan, sa isang lumang bahay na gawa sa troso at kawayan, nagtipon ang isang pamilya ng aswang. Sa unang tingin, mukha silang ordinaryong tao, ngunit sa ilalim ng anino ng buwan, lumilitaw ang kanilang tunay na anyo. Nasa gitna sila kan Isagani, ang pinuno ng angkan, isang matandang may payat na katawan, ngunit may pulang matang tila nag-aapoy. Sa tabi niya ay si Tia Cora, ang matandang hilot ng bayan na sa tuwing gabi ay nagiging isang nakakatakot na manananggal. At naroon din ang tatlo nilang anak, si Lauro, isang payat na lalaking may matulis na pangil at mahahabang kuko, eksperto sa pag-atake sa mga buntis at sanggol sa gabi. Si Sabil, isang dalaga na mukhang inosente ngunit isang manananggal na nanginginain ng atay ng tao. At si Javier, ang pinakabata ngunit pinakamambangis, isang halimaw na kayang magbalat kayo bilang isang batang musmus upang dayain ang kanyang mga biktima. Sa harap nila ang ulo ng aswang na pinugutan ni Gardo. Hindi natin maaaring hayaan ito. Dumaan ang isang antingero sa ating lupain at pinaslang ang isa sa atin. Malamig na sabi nila kan Isagani habang pinagmamasdan ng dugo ang ulo ng kanilang kasamahan. Hindi siya basta-basta. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng kanyang dugo. May anting-anting siya, sagot ni Sabil na bahagyang nagpakawala ng kanyang matutulis na pangil. Hindi natin siya maaaring hayaang mabuhay. Kung hindi natin siya titigilan, maaari siyang maging dahilan ng ating pagkalipol, sagot ni Tia Cora. Ang boses ay matinis at puno ng puot. Tama ka. Ngayong gabi, bago sumikat ang araw, dapat siya'y mamatay, tango nila kan Isagani. At sa isang iglap, naglaw ang buong pamilya sa anino ng gabi, mga halimaw na handang pumatay para ipaghiganti ang kanilang kauri. Samantala, patuloy sa paglalakad si Gardo, mas lalong nag-iingat sa bawat takbang. Alam niya ang pagpatay niya sa unang aswang ay nagbabanta ng mas malaking panganib. Hindi na siya ligtas. Habang binabaybay niya ang makitid na daan ng kagubatan, napansin niya ang isang lumang kubong nakatayo sa isang burol. May lumang kandila sa bintana nito, animo isang nag-aanyayang liwanag sa dilim. Mula sa loob, isang mahinang tinig ang umaalingaw-ngaw, isang boses ng isang matandang babae na parang umiiyak. Tolong po. Napukunot no si Gardo. Isang bitag ba ito? Alam ng mga aswang ay may kakayahang gumamit ng panlilinlang upang mahulog ang kanilang biktima sa patibong. Ngunit may isang bagay siyang napansin, ang langis ng nyug na ibinigay ni Aling Marta ay hindi pa nag-iinit. Ibig sabihin, baka may totoong tao sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak pa rin ang kanyang itak. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanyang isang matandang babae, nakaupo sa sahig, nanginginig at tila sugatan. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Gardo. Hindi pa rin ibinababa ang kanyang sandata. Sinugod nila ako. Sinubukan kong lumaban, pero hindi ko kaya. Pumagulgol na sagot ang matanda. Lalo siyang nagtaka. Sino sila? Ang matanda ay dahang-dahang tumingala at sa isang iglap ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa isang kaawa-awang matanda, ang kanyang balat ay lumutang at bumuka. Ang kanyang mga mata ay naging pula at ang kanyang bibig ay lumapad, bumuka ng napakalaki, puno ng matatalas na pangil. Isang aswang! Mabilis na paatras si Gardo kasabay ng pagsugod ng halimaw patungo sa kanya. Isa na namang patibong! Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, hindi lang isa,
kundi 4 na nilalang ang bumalot sa kanya. Ang buong pamilya ng aswang ay nakapalibot na sa kanya. Ngumiti sila kanisagani. "Matapang ka, bata. Pero ngayon, ikaw ang aming hapunan." Hindi nagdalawang isip si Gardo. Mabilis niyang binunot ang kanyang mutya ng buntot pagi, inilabas ang kanyang medalyon ng San Miguel at tinihanda ang kanyang itak ng mga ninuno. "Hindi niyo alam kung sino ang kakalabanin ninyo," bulong niya. Ang kanyang mga matay nagliyab sa tapang at sa isang iglap, sumiklab ang matugong laban sa pagitan ng pinakamalakas na antingero ng Aklan at ang pamilya ng mga halimaw. Sa isang iglap, sabay-sabay na umatake ang mga aswang. Si Tia Cora, ang matandang hilot, ang naunang sumugod. Ang kanyang mahabang kukoy kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, handang bumaon sa laman ni Gardo. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na umiwas ang antingero at pinakawala ng isang mabilis na sipa sa sikmura ng matanda. Napaurong si Tia Cora, pero hindi siya agad bumagsak. Sa halip, biglang lumipad ang kanyang katawan, humiwalay ang kalahati at iniwan sa lupa ang kanyang ibabang bahagi. Sa iri, kitang-kita ang matutulis niyang pakpak habang nakangisi siya kay Gardo. "Sarap ng dugo mo, iho," aniya, dahang-dahang lumilipad paikot sa kanya. Hindi pa nakakahinga si Gardo nang sumugod naman si Lauro, ang payat ngunit napakabilis ng aswang. Halos hindi niya ito nakita, isang itim na anino lamang na naglaho sa hangin bago biglang sumulpot sa kanyang likuran. Mabilis na iniharang ni Gardo ang kanyang itak. Isang matalim na klang ang lumusot sa hangin nang magpanggaan ang talim ng mamahabang kuko ni Lauro, pero sa lakas ng impact, napaatras siya sa ilang hakbang. "Bilis mong sumagot, bata. Pero tingnan natin kung kakayanin mo ang lahat namin." Biglang lumundag si Javier, ang batang aswang, at bumuga ng maitim na usok mula sa kanyang bibig. Usok ng lason. Mabilis na tinakpan ni Gardo ang kanyang ilong gamit ang panyo niyang inilublob sa lana ng nyug. Pero kahit ganoon, dama niyang matinding pagkahilo. At bago pa siya makabawi, isang malakas na palo ang sumalubong sa kanyang tagiliran. Isang higanting kamay na may patulis na kuko ang dumaklot sa kanya at itinapon siya sa isang puno. Napamura si Gardo nang maramdaman ang kirot sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ang umatake, nakita niyang isang matangkad at matipunong lalaki. Sila kanisagani. "Akala mo siguro, makakaya mo kaming lahat. Mali ka, bata. Dito sa kagubatang ito, kami ang batas," malamig na sabi ng pinuno ng mga aswang. Nagpahid ng dugo sa labi si Gardo at ngumisi. "Sa dinami-dami ng aswang na napatay ko, ngayon pa ba ako susuko? Ha!" Kasabay ng pagsasalita niya, inilabas niya ang mutya ng buntot ng pagi mula sa kanyang bulsa at pinisil ito ng mahigpit. Sa isang iglap, nagningning ito ng kulay ginto at isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napatras ang buong pamilya ng aswang. "Anong klaseng kapangyarihan yan?" anas ni Sabel, na ngayon ay tila natatakot. "Hindi natin siya dapat bigyan ng pagkakataon," sigaw ni Tia Cora. Sabay-sabay nilang sinugod si Gardo, ngunit handa na ang antingero. Sa isang iglap, umikot siya sa ira at pinakawalan ng isang malakas na suntok kay Lauro. Tumama ito sa dibdib ng halimaw at sa lakas ng impact, narinig ang pagtunog ng kanyang mga buto. Bumagsak ang payat na aswang, nangingisay sa lupa. "Hindi pa ako tapos sa'yo," sigaw ni Gardo. Sumunod nang inatake si Javier, ang batang aswang. Sinubukan nitong takasan sa pamamagitan ng pagpapalit ng anyo. Ngunit mabilis siyang humugot ng isang supot ng asin mula sa kanyang bag at ibiniti ito sa halimaw. Napasigaw si Javier sa sakit habang ang balat nito'y nagsimulang matunaw. Naglakad si Gardo papalapit
inangat ang kanyang itak at sa isang iglap, sak, pinugutan niya ito ng ulo. Dalawa na ang patay pero hindi pa tapos ang laban. Dumagundong ang lupa nang biglang lumundag sila kan Isagani at gamit ang kanyang matatalas na kuko, isang mabilis na hampas ang pinakawalan niya. Hindi ito naiwasan ni Cardo. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang balikat. May 3 malalalim na sugat na ngayon ay nagbubuka ng dugo. Humihingal siyang umatras pero nginitian lang siya ng pinuno ng mga aswang. Hindi mo ako matatalo, bata. Ang dugo ko'y pinagpala ng mga sinaunang aswang. Hindi mo lang alam kung sino ang kinakalaban mo. Anang halimaw. Ngunit sa kabila ng sugat, ngumisilang si Gardo. Tama ka. Hindi kita kilala. Pero hindi mo rin alam kung sino ako. Sagot niya. Dahan-dahan niyang hinugot mula sa kanyang leg ang kanyang anting-anting, isang medalyon na may ukit na larawan ni San Miguel, ang mandirigmang arkanghel. Biglang kumulong sa langit sa isang iglap. Isang matinding liwanag ang bumalot kay Gardo na para bang ang kanyang katawan ay naging isang sisidlan ng banal na kapangyarihan. Nalaki ang mata ng buong pamilya ng mga aswang at sa isang iglap, sumiklab ang pinakamatinding laban sa kagubatan. Nagliyab ang hangin sa paligid ni Gardo. Habang pinaghihigpitan niya ang hawak sa kanyang itak na bathid sa liwanag ng kanyang anting-anting, ang katawan niya parang naging isang sulok, sinisilaban ng hindi may paliwanag na kapangyarihan. Sa kabila ng nakakasilaw na liwanag, nananatiling kalmado sila kan Isagani. Mula sa kanyang bibig, isang malamig na halakak ang lumabas. Iniisip mong may laban ka sa akin dahil lamang sa anting-anting mong yan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang totoong anyo ng lahi naming kinakatakutan. Aniya. Biglang lumubog ang lupa sa ilalim ni Isagani at mula roon sumambulat ang maitim na usok na agad kumalat sa buong kagubatan. Ang mga dahon sa paligid ay natuyot. Ang mga puno'y tila nalanta sa loob lamang ng ilang segundo. Daang-daang lumawak ang katawan ni Isagani, lumaki ang kanyang mga braso, lumalapad ang kanyang likod at bumabakat ang matatalim na buto sa kanyang balat. Ang kanyang muka'y lumaki. Lumabas ang mahahabang pangil at sa kanyang noo ay tumubo ang 2 maitim na sungay. Isang higanting aswang ang nasa harapan ni Gardo ngayon. Ngayon mo ako subukan, anting-hero. Anas ni Isagani. Ang kanyang boses ay naging malalim at nanginginig sa lakas. Ang kanyang pamilya, sina Tia Cora, Laura at Sabil, ay umatras. Alam nila ito na ang tunay na anyo ng kanilang pinuno at walang sino mang mortal ang nakakaligtas sa ganitong laban. Pero si Gardo hindi natinag. Mabilis na umatake si Isagani sa isang iglap. Bigla siyang lumitaw sa harapan ni Gardo at isang malakas na sampal ang pinalipad niya. Pak! Bumulusok si Gardo paatras. Bumangga sa isang punong baliti. Dumugo ang kanyang labi pero hindi siya nagpatinag. Sa halip, lalo niyang hinigpitan ng hawak sa kanyang itak. Malakas ka, pero hindi ako basta-basta mapapatay agad-agad ng ganun-ganun lang. Aniya, sabay dura ng dugo. Sa isang iglap, sinugod ni Gardo si Isagani. Mabilis ang kanyang galaw, paikot sa isang umiwas sa bawat hampas ng halimaw. Umakyat sa katawan nito tulad ng isang mandirigmang umaakyat sa katawan ng isang higanting halimaw. Bago pa makabawi si Isagani, isang matalim na hiwa ang bumaon sa kanyang balikat. Napasinghal ang higanting aswang. Hindi siya nasaktan ng ordinaryong mga sandata, pero ang itak ni Gardo na may basbas ng isang matandang albularyo ay tila nag-iwan ng sumasakit at umaapoy na sugat sa kanyang laman. Baboy ka! Sigaw ni Isagani sabay hampas ng kanyang napakalaking kamao.
Sa isang iglap, naipit si Gardo sa pagitan ng dalawang puno. Nahilo siya. Ito ang hinihintay ni Isagani, isang pagkakataong tapusin ang laban. Itinaas niya ang kanyang matalim na kuko, bumuo ng isang matinding enerhiya mula sa kanyang katawan at bumuga ng isang itim na apoy mula sa kanyang bibig. "Sunugon mo siya, ma!" sigaw ni Isabel mula sa malayo. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi natakot si Gardo. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isa pang agimat mula sa kanyang sinturon, isang maliit na bote na may pulang likido at isang iglap. Binasag nito sa sahig. Sumabog ang isang nakakasilaw na liwanag. Sa gitna ng itim na apoy ni Isagani, lumitaw ang isang puting apoy. Isang sagradong apoy na galing sa langis ng punong sagrada na ginamit ng mga sinaunang albularyo upang sunugin ang masasamang nilalang. Halos mabulag si Isagani sa lakas ng liwanag. Sigaw ng halimaw. Ang kanyang balat ay nagsimulang matunaw sa tuwing matatamaan ng sagradong apoy. Gamit ang pagkakataong ito, lumundag si Gardo, tinadtad ng sunod-sunod na mabilis na malalalim na hiwa ang katawan ng higanting aswang. Swak, swak, swak. Isa, dalawa, tatlo. Lahat ng sugat na iyon ay lumilikha ng itim na usok habang unti-unting bumagsak si Isagani sa lupa. "Hindi ito pwedeng mangyari!" sigaw ni Isagani, pilit bumabangon kahit pa dumadaloy ang itim na dugo sa kanyang katawan. Pero bago siya makakilos, nasa harapan niya si Gardo. "Matagal nang tapos ang pagmamayani niyo sa kagubatang ito," malamig na sabi ng antingero. At sa isang iglap, isang huling hiwa ang pinakawalan niya. Sa isang malinis na hiwa, napugutan ng ulo si Isagani. Bumagsak ang kanyang higanting katawan sa lupa habang ang kanyang ulo ay gumulong palayo. Ang matay nanlilisik sa galit at takot. Nang makitang patay na ang kanilang pinuno, hindi na nag-atubiling tumakas sina Tia Cora, Lauro at Isabel. Ngunit hindi sila pinayagan ni Gardo. Sa loob lamang ng ilang minuto, gamit ang kanyang bilis at tapang, tinapos niya ang natitirang mga aswang. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, duguan ng buong lupain at sa gitna nito nakatayo si Gardo, ang pinakamalakas na antingero ng aklan. Wala nang natirang aswang, wala nang takot sa kagubatan at sa wakas, ang kanyang misyon ay natapos na. Wakas.